Sabi ni Chamam sa akin, sabihin mo kay Joanna na magano. Oo, yan sabihin mo kay Joanna na mag-work siya. O, mag-work siya na kagaya ng ginagawa ko. Kung ano yung po pwedeng pagkakitaan niya. Ganoon. Tapos, sabi, magandang araw po sa inyo lahat mga amigo. Mainit na araw po na umaga po sa inyong lahat. Alas 8 ng umaga. At ngayong araw po, eto si Kuya Raul, kagigising lang din. At dumiretso tayo dito sa may resort dahil may check-in ngayong araw. At maaga pa lang, nakatanggap na agad ako ng message. Oh. Ayun na, nag-message sa akin si Chamame na musta. So, tinawagan ko, kausap ko lang, sabi ko, din ang una kinamusta ko lang siya. At tinatanong ko kung kumusta ang mga bata, anong balita, nangamusta lang naman siya. Eto na. Yung award sa pag-uwi ni Joanna. Anong pag-uwi ni Joanna, kasi siguro naman nakakapanood siya kahit papaano kung ano yung nangyayari dito sa Pilipinas. Pero madalang siyang madalang po siyang mag-online. Nakikita ko naman kasi kapag nag-online siya, sure na nagme-message yun. So, about kaya Joanna, sabi ko ganito, Chamame, kasi di ba kasi natin yung mga bata na kahit pa paano pagka nagme-message yung mga yan, kinakamusta tayo, natutuwa naman ako ng ganun, lalo na si Amir na tumatawag pa. So eto, naikwento ko kay Chamame, sabi ko, Chamame, si Joanna kako wala na sa Pilipinas. Sabi ko, bakit? Sabi niya, ano nangyari? Sabi niya. So kinuwento ko lahat. Sabi ko kasi hindi ko na-meet yung mga nais niya. Sabi ko hindi ko naibigay, sabi ko sa kanya ganun. Tapos sabi niya, nag-start na ako magkwento sa kanya. Kinuwento ko sa kanya na sabi ko hindi ko naibigay yung siguro mga gusto ni Joanna. Kaya bumalik ng Gabon. Inipigilan ko nga ako na wag mo nang umalis dito, mag-isip. At kasi okay naman sila dito, ganun. Ang lang, sabi ko kay Chamame na marami siya akong gusto na hindi ko na ibigay. Tulad ng pagpunta sa France, sabi ko na hindi ko kayang ibigay. Hindi possible na makapunta siya basta-basta doon kung siya lang yung mag-aasikaso ng mga documents. And then pangalawa, syempre may mga gusto siya na gustong makuha, like sabi nga niya gusto niya magpagawa ng bahay, ganyan. Nag-accept naman ako, sabi ko, kaya lang hindi maibibigay basta-basta o yung bigay mo agad ngayon. Siyempre kailangan pang pagtrabahuan, kailangan pang mag-work, sabi ko sa kanya ganun. Pero hindi niya ako nagustuhan siguro, or baka hindi na siya happy dito sa Pilipinas, kaya nag-decision siya umuwi. And then sabi niya, mahal lang diba, mahal ang ticket. Sabi niya, oo, mahal ang ticket kagaya ng pag-uwi nyo. Sabi ko gano'n, mahal din ka ako, hindi ganun biro ang pag-uwi dito ng Pilipinas. Sabi ko gano'n kay sabi ko doon kay Chamame. Tapos sabi ko ngayon na naghihirapan sila ako sa Gabon. Nahirapan siya sa Gabon, sabi ko wala siyang trabaho, nahirapan siya sa sitwasyon niya. Sabi ko hindi naman ako pwede magpadala ng pera basta-basta sa kanila na pag gusto nila, kasi syempre marami pang dapat unahin. Sabi ko sa kanya, yung bills nga lang ako sa credit card na sinwipe ko para sa ticket nila ay hindi pa rin bayad. So
sabi ko may mga dapat unahin pa. Eh, ang nangyayari kasi is, di ba kunyari nagpadala ka ngayon, tapos naubos na yung padala after 2 days o 3 days, padala na naman. After 2 days, 3 days, padala na naman. Ganoon. So parang nagiging parang sasabi ko, ay, nako, hindi tama yung ganoon. Gumawa siya ng paraan para sa sarili niya. Sabi ko, total umuwi naman na siya ng Gabon. And then, sabi ko kaya Chamame, kasi Chamame, ang gusto ni Juana ay bumalik ng Guinea, sabi niya. Sabi ko. Tapos sabi niya, mag-work siya, sabi niya. Mag-work siya. Hindi ko kasi, actually gusto ko i-video sana na kausap si Chamame, pero parang mas okay na ikwento ko na lang sa inyo. At alam naman niya na yung alam naman niya yung mga sinabi ko, Chamame, tayo magbibideo ha. Basta mag-uusap lang tayo, sabi ko sa kanya ganun. Walang video. Sabi ko sa kanya. And then mga amigo, ayun, edi okay na, sabi ko, okay na, sabi ko sa kanya na pagkapadala naman ako ng pera doon, kaya lang hindi naman pwede araw-araw magpadala ka o everyday mayroong magpadala ng pera, ganoon. So ngayon, sabi niya, pwede naman siya mag-work. Pwede naman mag-work siya doon. Ang Gabon at saka Guinea is parang almost the same na bansa lang naman. Magkatabi lang yan. So pwede siya mag-work doon kahit mag-work doon. Tapos sabi ko, pwede naman nga kung ikaw nga, 'di ba? Sabi ko nga sa kanya kasi Mami. Ikaw nga, 'di ba? Isang taon ka na mahigit na niya sa Pilipinas. Never ka nagsabi sa akin na Raul, bigyan mo kami ng pera dito, padala mo kami ng pera dito pa. Hindi eh. So sabi ko nga sa kanya, never siya nanghingi ng money sa akin, and then nagtrabaho siya. Totoo yun, nagtinda siya ng yuka, tapos nangamuhan siya para may pangkain sa mga anak niya. Sa loob ng isang taon, yung ilang months lang naman ako nagpadala talaga ng malaki sa kanila para sa bahay. Tapos the rest, hindi na. Ilang buwan akong halos di nagpadala sa kanila. Pero hindi siya nagalit sa akin, hindi siya nagtampo. Bagko siya nagme-message sa akin na nangangamusta, ganun lang. Pero hindi niya ako inobliga na magpadala. Hindi niya ako inobliga magpadala, at hindi niya sinabi sa akin na kailangan namin ng pera, ganyan. Hindi. Sabi niya, ako nung wala ka, nabuhay naman kami. Sabi niya ganun. Nag-work ako, nagtinda ako ng yuka. Kung magkano kitain namin, magkano kainin namin, kung magkano lahat, ay okay na sa amin. Pero never akong mag-aasa sa'yo kasi may pamilya ka din. Andyan si yung mga anak mo, may family ka din. Siyempre, hindi mo kami responsibilidad. Yan ang sabi ni Chamame sa akin. Sabihin mo kay Juana na yan ang sabihin mo kay Juana na mag-work siya. Mag-work siya na kagaya ng ginagawa ko. Kung ano yung po pwedeng pagkakitaan niya. Ganoon. Tapos, sabi ko sa kanya na sabi ko, ang hirap naman kasi ako na nakauwi na, tapos pagkayari isisisi pa sa'yo yung mga ba't nagkaganon, ganyan. Ay nako, kaya ang haba ng usapan namin ni Chamame hanggang sa maputol na yung usapan kasi nawala na siya ng internet. Alas 12 ng gabi na ron. So dito sa umaga, like mga 7 ng umaga, mga ganun. So ang sabi niya, pagtrabahuhin mo. Sabi mo sa kanya magtrabaho para mabuhay mga anak niya, na gaya ng ginawa ko na hindi aasa sa iyo. Kasi desisyon niya na umuwi, at least kami rin desisyon ko na umuwi. Pero hindi alam mo na hindi ako naging pabigat sa iyo, at never ako nag-ask ng something sa iyo, sabi niya ganoon. So sabihin ko daw kay Juana na ganoon, mag-work na lang siya at para mabuhay niya yung kanyang mga anak. Sabi ko sa kanya, sinabi ko na yon. Sabi ko sa kanya mag-work siya, hindi naman daw niya alam paano siya makakapagtrabaho kasi nga daw iba yung passport niya. So better na bumalik na lang siya sa Guinea. Yun ang sabi ko, na bumalik na sa Guinea, and then tsaka siya doon na mag-work kung ano man. Oo.
Yun din kasi gusto niya sa Guinea siya. Kaya hindi man daw sila punta ng Gabon kung wala yung mga bata doon. So, ayun, usapan namin ni Chamame na kaya ako naman na ikwento yon kasi yung nangamusta siya lagi dito, kumusta na kayo, kumusta ng ang pamilya Francisco. Yan, may message nga, ang mga messages sa akin. Lagi siya nag-reset. Buenas tardes, sabi niya. ¿Cómo estás? Me alegre que está bien Dios, sabi niya. Cuidado de todos nosotros, sabi niya na masaya ako na inaalagaan tayo ng Diyos. Inalagaan tayo ng Diyos. Yun. Ganon. Tapos lagi siya nag-thank you actually. Gracias. Puro gracias puro thank you. Estamos bien por amor de Dios. So, yun. Ayun, yun ang usapan namin. Tapos, hindi naman siya, sabi niya, ang lagi lang niya sinasabi is wag daw akong obligahin ni Juana na yung sa pagkapadala kasi may family nga daw ako. Nabigay ko naman na daw yung ano ko. Kasi siya nga daw umuwi ng Equatorial Guinea, pero kahit na hindi na kami nakakausap, ilang buwan hindi nakakausap o ilang linggo, ay pagka nangamusta siya, hindi para humingi ng pera. Yun yung sinasabi ni Chairman sa akin. At yung alam ko siguro, alam niya rin yun, umuwi na sila Juana ng Gabon kasi nabanggit ko na yung kay Amir na umuwi na sila ng Gabon, sila Juana. Kasi yung desisyon na talagang pinipilit ni Wesley na wag gawin, na umuwi sila dito parehas. So, ang kay Chamami lang, kaya niyang buhayin yung mga anak niya kung gugustuhin niya. Kasi ano ba naman yung magtinda siya, magbenta siya, or ano man yung pwedeng gawin, di ba? So, yun lang naman yung para kay Chamami. Kasi sa ilang buwan na halos na hindi naman ako nagpapadala kay Chamami talaga ng kung magpadala man ako kay Chamami para sa mga bata yun. Diba? Padala man ako kay Chamami para sa pang bili ng kahit papaano. Pero hindi yung sasabihin mo na bili ka na, parang yung kagaya na pinapadala ko sa mga anak ni Juana. Sa totoo lang, mas marami akong ipinadala sa Gabon kumpara kay Chamami. Mas marami ako napadala sa kanila nung nandito pa sila Juana, at talagang hindi naging kawawa yung mga bata. Kaya lang, the more na marami kang pinabadala, maraming tao ang nag-aabang at nag-expect ng padala at uubusin agad. Yun lang ang nakita ko. Kaya ngayon na nandun sila sa Gabon, sabi ko kay Juana, hindi ko na kayo responsibilidad. Decision mo yan, ikaw ang huwi. Pero hindi kita abandonahin. Padadalang kita kung meron akong extra. Diba? Magpapadala ako kapag may pera ako. Papadala ako kapag meron tao na pwedeng magpadala para sa inyo. Yung Pilipino kasi doon, di ba? Kasi minsan isang beses lang sila sumakod. Pwede ba naman araw-araw sabihin ko padala ako, ganyan. Basta ganoon. So ngayon, ang sabi ko kay Juana na ganun nga ang sistema. Hindi pwede ka magpadala ng biglaan talaga. Yung malaki. Pero sabi naman nga ni Chamame, basta mapapayo ko lang kay Juana na mag-work siya. Gaya ng ginagawa ko dito. Kasi mabubuhay niya yung kanyang mga anak kung magtatrabaho siya. Which is tama naman kasi yung mga anak din naman ni Chamame ngayon, 1 taon na, hindi naman ako yung talagang magpapadala ng malaki. Noong mga unang buwan, nagpapadala ako malaki talaga. Pero yung mga susunod, hindi na eh. Ang sabi nga ni Chamame, huwag kang magpadala kasi kaya ko naman yung mga anak ko.
kung meron akong bagay na kung meron akong bagay na wala akong hihingi sa iyo, sabi niya. Basta kayo ay maging maayos lang diyan sa Pilipinas. Okay na ako. Ganoon. Tapos mahirap kasi na kaya nga sabi ko lagi, mas main pang walang internet si Chamami kasi the more na maraming nagme-message, sususul na ganyan, na yung isip nila. Oo. Pero sa isang taon na sila ay alam ko grabe ang hirap. Sabi nga ganun ng kaibigan ko na taga Guinea. Kilala niyo kung sino yun? Na yun. Ayoko na magbanggit ng pangalan. Basta kilala niyo na kaibigan natin na taga Guinea. Ilan lang naman yun na na pumupunta sa yung sabi niya sa akin na ngayong bumalik sila sa Africa, mararanasan nila ang hirap. And then, yung mga tao na sabing tutulong na walang ibinigay na tulong, marirealize nila na ikaw pa rin yung tao na handang tumulong para sa kanila. Kilala niyo yun, mga amigo. Basta ayoko magbanggit kasi magiging malaking issue ito at magkakaroon ng hindi okay na nasabihin ko sino. Basta sabi niya gano'n, napakahirap dito sa Guinea, talagang ibang-iba ang buhay nila dyan sa Pilipinas. Kaya sa loob ng isang taon, marirealize sila na dapat pala hindi sila umuwi. Ganun po. So, yun po mga amigo, payo lang ni Chamami, magtrabaho din si Juana. Yun ang pinamaganda. Magtrabaho para mabuhay yung kanyang mga anak. So, yun po mga amigo, ang update po. At ito yung usapan namin ni Chamami kanina lang. Ngayong umaga. At doon ay alas 12 ng gabi. Naputol na yung usapan namin, bawal na sa load. So thank you so much po mga amigo at God bless po.